Blessed evening po sa buhay ng bawat isa. God is good. And all the time. God is good. Ayan. So, kamusta po ang buhay ng bawat isa? Mas mabuti po. Ayan. So, bago po tayo dumako sa ating gawain, maaari po ba tayong manalangin? At ibigay po natin ang pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Ayan. Hallelujah, hallelujah. Glory to the Father, glory to the Son, and glory to the Holy Spirit. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama pinupuri, sinasamba dinadakila ka namin sa gabi nito. Ama, narito ang iyong mga anak, nagpapakumbaba sapagkat kami hindi karapat-dapat, inaamin po namin kami makasalanan. Subalit salamat sa iyong salita. Sa 1 John 1:9 na if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us all our unrighteousness. Salamat O Diyos sa iyong kompletong kapatawaran at kalinisan. Ngayon dinideklara na po namin, nakasama po namin ang iyong banal na Espiritu ngayong gabi nito. Patuloy O Lord sa paghahayag ko po ng iyong banal na salita. Ikaw po ang makita at mahayag ngayong gabi nito. Tunay nga po na hindi makita ang aking kahinaan. Kaya naman inaangkin na po namin ang katagumpayan sa gabi nito. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Ayan, so bago po tayo dumako, maaari po ba tayong makibukas sa Ephesians 2 verse 10? Sino po may dalang mga sandata? Ayan, so sabi sa kanyang salita, for we are His workmanship, His own masterwork, a work of art created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepares for us beforehand, taking path which He set, so that we would walk in them, living the good life which He prearranged and made ready for us. Ayan. So, sino pong naniniwala na tayo po ay masterpiece ng ating Panginoon? Amen. Ayan. So, ang title ko po sa gabi nito ay may pinagmagatang, We Are God's Masterpiece. Ayan. So, ako din po ay naniniwala na tayo po ay masterpiece ng ating Panginoon sapagkat tayo nilikha na kawangis niya. Kaya, limunin nga po natin ang ating mga katabi kung tunay nga na tayo ay kawangis ng ating Panginoon. Ayan. Amen. Kaya naman, subalit sa panahon po ngayon, minsan po ay nakakaranas po tayo ng pagkababa sa ating sarili na kung saan hindi po natin nalalaman ang ating halaga. Kaya naman, kino-compare po natin ang ating sarili sa iba at doon po hindi po natin nakikita ang halaga. We are focusing to the things that we don't have. That's why hindi po natin nakikita kung ano ang meron tayo. Kaya naman mahihahalin tulad ko po ang ating sarili bilang isang putik o clay na walang korte, na kung saan tayo ay walang shape. Tayo po ay wala din purpose. Kaya naman meron po akong 3 puntos. Tatlo lamang po at hindi 4. Number 1 po dyan. Number 1 po is 3 puntos po ito upang embrace po natin o mayakap sa ating sarili na tayo ay isang masterpiece at tayo ay mahalaga. Number 1 po dyan is acknowledging that God used trials and challenges to mold and shape individuals. Ayan, so sabi sa kanyang salita, makibukas po tayo sa kanyang salita, sa Isaiah 64 verse 8, and yet, O Lord, you are our Father, we are the clay, and you are the potter. We all are formed by your hands. So, ayan. So, dahil po tayo ay nilikha ng ating Panginoon, tayo po ay kanyang hinulma at hinubog. So, paraan po tayo hinulma at hinubog ng ating Panginoon? Tayo po ay hinubog ng ating Panginoon through trials and challenges. So, may halin tulad ko din po ito sa aking buhay. Sapagkat ako po, dahil po sa hirap ng buhay, ay nandun din po na kahit toyo at asin ng aking ulam at ginagawa ko pong gabi ang araw upang lamang po mairaos ang aking kolalyo. Ngayon din na dala-dala ko po ang bawat luha mula sa aking ina. Buhat iniwan po ako ng aking ina at sumama po siya sa iba. Subalit ito po ay naging kalakasan ko upang magpatuloy at patuloy po na magkaroon ng pag-asa upang mabago po ang aking buhay. Kaya heto po ako ngayon at nasa bansang Taiwan at
nagpapatuloy sa aking buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise God. So, number 2 po. Number 2 po is renewing your mind. So, sa ating pong buhay, kahit po tayo ay hinubog na ng ating Panginoon, ay nakakaranas pa rin po tayo ng mga kasalanan. Nakakaranas pa rin po tayo ng kasalanan. Lalo't higit tayo ay nasa makamundong gawa. So, because of our sins, we are broken. So, tayo po bilang isang banga ay nabasag. Kaya naman po maihahalin tulad ko rin po ito sa aking karanasan na kung saan ako bilang isang banga ay nabasag. Sino po dito ang na-broken na? Amen? So, ayan. So, katulad din po ng iba. Ayan. So, katulad din po ng iba, ako din po ay nagmahal, nasaktan, at naghabol pa. So, ayan po. Ayan. So, ayun. Talaga nga namang alive tayo pagdating sa brokenness. Kaya naman po, sa akin pong karanasan ay nalaman ko po na ang pagmamahal pala ay masaya. Subalit, ang pagmamahal din po ay masakit. At masakit at parang dinudurog ang iyong pagkatao. At higit, mas masakit pa po ito at mabigat sapagkat ako'y nagmahal. Hindi sa lalaki, kundi sa babae. So, ayun po. Napakabigat po nito na kung saan ako din po bilang isang tao at makasalanan ay umayon sa makamundong gawa. Uminom at lalong higit nakapasok po sa patay sindi na ilaw. So, ganun din po. Kaya naman, gayon din po, kabigat ang palo ng ating Panginoon kung tayo ay wala sa Kanya. Kaya nagkaroon po ako ng anxiety, nag-overthink sa mga bagay na hindi pa nangyayari at lalong higit sa mga bagay na hindi ko na kayang ibalik pa. Ayan, so kaya nga po, pero lubos po ako nagpapasalamat sapagkat sa kabila ng aking mga kasalanan, ay heto po ako tinawag ng Panginoon. Sabi nga, an enemy call you by your sins, but God call you by your name. So sabi nga po sa kanyang salita, sa Romans 12 verse 2, sabi po sa kanyang salita, sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. So, ayan. Kaya naman maaari po tayong magbago kung babaguhin po natin ang pamamaraan ng ating pag-iisip. Kailangan po, upang gumaan ang magkaroon tayo ng kagaanan, ay kailangan po na may i-reformat po tayo sa ating pag-iisip. At lalo't higit, start renewing your mind. Lagi po natin isipin na sa mata ng Diyos, tayo po ay may halaga. Palakpakan po natin ang ating ayan. Kaya naman po dumako po tayo sa ating panghuling puntos. Walk to the purpose of God, to do good work. Ayan, sabi sa kanyang salita, sa Romans 8 verse 38, alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ayan. So, minsan po sa ating buhay, ayan, hindi po natin nalalaman na tayo ay mahalaga sapagkat hindi po natin nalalaman kung para saan tayo. Paano mo nga ba malalaman ang halaga ng isang banga kung wala namang nakatanim dito? So, sa ating pong buhay, bakit nga po ba tayo niligtas ng ating Panginoong Hesukristo? Ayan, niligtas po tayo ng ating Panginoong Hesukristo upang gumawa po tayo ng mabuti. Ayan, so, katulad ko din po at mayahanin tulad ko po sa aking sarili. Paano po ba tayo makakagawa ng mabuti? Ayan, makakagawa po tayo ng mabuti. For example na lang po ay kung gano'n na mag-share po tayo ng word.
Word of God sa ating mag-share po tayo ng Word of God sa ating mga katrabaho. Ganyan din po, magpapagamit po tayo ng talento sa atin. Kaya naman mayayain tulad ko po ang aking sarili, sapagkat ngayon ay ako'y pastor at nakatayo po sa inyong harapan. Kaya naman, nagpapagamit din po. Kaya naman po ako sa aking pagtatapos ay mag-iiwan po ako ng verse. Ito po ay 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Alam niyo po ba ang kintsugi process? Ito po ay process sa Japanese po, isang arts na kung saan ang mga pattern na nabasag ay kanilang binubuo using gold. Kaya naman po sa atin, katulad po tayo ng Panginoon, na ang kanyang mga dugo ang ginawang pandikit sa atin upang sa gayon magbuo ang durog-durog nating pagkatao. So tayo po ay isa ng bagong creation. At kung may bebenta tayo, ay mas mataas na po ang halaga natin compare sa noon. Kaya, yun lamang po. At ako po ay mag-iiwan ng isang salita na let your light shine as a testimony to the one who calls you His masterpiece. Ayun lang po. At sa Diyos ang papuri, tayo po ay manalangin. At ibigay nga po natin ang pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos ng buhay. Yan ang pininiwala na may lalakas na punin kung para sa Diyos. Ayan. Hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos, salamat po kami yung sinamahan mula sa umpisa hanggang sa matapos ang aming gawain. Salamat po, O Diyos, at nalaman namin na kami may halaga sapagkat kami po ang iyong pinakamagandang masterpiece. Salamat po, O Diyos, at hindi mo kami iniwan sa aming kalagitnaan, O Diyos. Ngayon po ay naniniwala po kami na we are restored and victorious sa gabing ito. Salamat, salamat, O Diyos. Kaya naman sa pagtaas ng aming mga kamay, ay inaangkin po namin ang pag-ibig ng Diyos Ama at rumaragas ang pagpapala ng ating Diyos Anak at ang walang hanggang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaamin nawa ngayon bukas at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may kalakip na pasasalamat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.